Nagtaka kami ni Mr. dahil bukas yung payag. Pinuntahan nga din pala ni Mr. yung bunuan namin at eto nga pala yung mga nakuha niyang isda. Tapos dito na din kami naghapunan. Hello mga mare, this is Maring Lenlin, babaeng Warayno na naninirahan dito sa maliit na baryo sa sakop ng Lavisaris, Northern Samar. Uy, abredo? Ha? Bukas. Bukas oh. Pagkarating namin dito sa payag, nagulat kami dahil bukas yung pintuan dito sa likod. Sinara mo yan di ba kahapon? Oo, sinara ko to. Dumiretso agad kami sa loob at tinignan namin yung mga alaga naming isda. Namin dyan sa gilid. Pagtingin ko, nakabukas na yung pinto. Sinarado ko yan kahapon kasi kahapon yung last namin punta dito. Kasi may padlock naman tong ano namin, yung payag namin, may padlock naman yan. Kaso nasira. Ito. Nasira yung padlock. Nung nakaraang araw talaga. Hindi talaga kami nakakabantay dito sa payag dahil namatay yung uncle ko. Bali kakalibing lang ngayong araw. Kaya hindi kami masyado nakakapunta dito ng matagal. Tapos hindi ko rin nasikasong bilhan ng lock yung pinto. Ito yung mga alaga naming isda. Nagdali ko lang ito na yun mga paypay. Ayun nga pala yung mga alaga naming isda. Ayun na nga mga mare at pare, sigurado nga kami ni Mr. na merong pumasok dito sa loob ng payag. Pero siguro pumasok lang sila, tinignan nila yung loob ng payag dahil ayos lang naman yung mga alaga naming isda. Nagbihis lang din si Mr. na ginagamit niya na damit pandagat para puntahan yung bunuan. Kinuha ko nga din pala yung trap ng mga isda dito sa ilalim dahil nahulog at nalagay ko lang dito sa lapag. Dito ko na nga lang din pala hinintay si Mr. sa harapan ng payag dahil mabuti dito tanaw ko lang siya. Dahil merong lamang isda yung loob ng bunuan kaya kinuha ko na yung portable gas stove namin dito dahil dito kami maghahaponan. May nagtanong kung binabantayan nga daw namin itong payag. Yes po mga mare at pare, binabantayan po namin to. Pero nitong nakarang araw talaga, aminado kami na hindi talaga namin minsan napupuntahan dahil meron kaming, alam nyo na yung nasabi ko kanina. Pagkarating ni Mr. pinilian lang namin yung mga isda dahil yung iba hinulog namin dito sa ilalim ng payag. Tapos yung iba naman ulam namin. Bali 4 na isda lang naman yung kinuha namin para lutuin dito sa payag. Nilinisan niya tapos ako naman yung magluluto. Habang nililinisan ni Mr. yung isda, nisikaso ko na dito yung paglulutuan namin. Nilabas ko na yung portable gas stove tapos yung kawali. Grabe kapag ganito na yung view ko dito sa payag. Napapatulala talaga ako dahil napakaganda ng sunset. Habang nagbibihis si Mr. pinagpatuloy ko yung pagluluto at nagsiwa na nga din ako ng sawsawan. Dahil madilim na, umilaw na nga din pala itong aming solar light dito sa labas ng payag. Grabe mga mare at pare, habang tinitignan ko to, parang naging romantic date yung simpleng hapunan namin dito sa payag. At kung nakarating ka nga pala sa part na to, gusto ko lang tanungin mga mare at pare, taga saan kayo para malaman ko naman kung hanggang saan umabot yung vlog natin ngayon. Maraming salamat nga din sa panonood nyo at kung nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon, pasuyo pa, like and share na nga lang din. Salamat, see you on my next vlog.